Sa halagang 12 million pesos, maaari ng buhay ng patay. So, alam niyo ba yung song ni Lady Gaga? Song, alam mo siya, hello. Once they offer the dead body in order to festival of sleeping, whatever disaster accident, as dead for 30 minutes and second to 1 hour, sleeping to out of despair in your body. Alam mo, hindi na mabubuhay talaga ang patay because two sense of the body o katawang lupa na bubulok is the body is katawan is discovered, right? To spiritual body, yung kaluluwa natin is very committed. The Lucifer is give, the Christ is give, to the fact your body is free. Kaya kalukuhan yung mga palabas na yung mga rich na takot mamatay because heal sila. Sa halagang 12 million pesos, maaari ng buhay ng patay. Paano? Alamin. Gusto mo bang mabuhay muli sa hinaharap? Sa halagang 1.2 million pesos hanggang 12 million pesos, may posibilidad na umanong buhayin ang isang patay sa pamamagitan ng siyensya. Pero paano nga ba ito magiging posible? Alamin natin. Kapag namatay ang isang tao, kadalasan itong inililibing. Ngunit kung nais mong dayain ang iyong kamatayan, kailangan mong magpalibing hindi sa lupa, kundi daw sa yelo. Ito ang cryopreservation, ang proseso ng paglalagay ng ulo o buong katawan sa loob ng malaking freezer sa pag-asang isang araw maaaring i-revive ang tao. Base ito sa ideya na sa hinaharap, maaaring i-extract ang DNA ng tao o hayop at gamitin ito upang lumikha ng kanilang mas batang version o kaya naman buhayin mismo ang original body. Upang sumailalim sa cryopreservation, aalisin ang dugo mula sa Immortality. Yes, posible po ang immortality or ang eternal life. Pero, hindi nyo po kailangang magbayad ng 12 million pesos or i-preserve ang katawan ninyo sa yelo. It's free. Libre. Libreng regalo. God is giving us free gift of eternal life through faith in Jesus Christ. Because Jesus abolished death. Nakikita nyo ba yung mga ginagawa ng tao ngayon? Sa sobrang takot nilang mamatay, they're trying to find their own way kung paano mabuhay ng matagal. At ito lang yung gusto kong tandaan mo ngayong araw. Kapag ang Panginoong Jesus ang hinanap mo, hindi lang matagal na buhay ang makakamtam mo, kundi walang hanggang buhay. Without pain, sorrow, tears in your eyes. Kasi ang mga tao, hinahan tayo ng kamatayan. Maraming nag-iisip sa atin, ano kaya mangyayari sa akin kapag namatay ako, saan ako mapupunta? Kasi sa ayaw man o sa gusto natin, darating ang araw na mamamatay talaga tayong lahat. And once we die, that's it. Hindi mo kayang i-resurrect yung sarili mo para itama yung mga bagay na ginawa mo nung nabubuhay ka pa. Kumbaga, wala nang second chance. Hebrews 9 verse 27, after death comes judgment. Kaya, yung mga tao ngayon, no, naghahanap sila ng way para gawin yung imposible na i-resurrect yung mga taong namatay na. Na tanging Diyos lang ang kayang gumawa nun. Si Jesus lang po ang namatay at muling nabuhay para bayaran ang mga kasalanan natin, para iligtas tayo. At kung tunay kang mananampalataya sa Kanya, you will have eternal life. Jesus died and rose from the dead para ipakita sa atin na one day, we will rise from the dead as well to be with Him for eternity. Ganun kahalaga ang resurrection ni Christ para sa faith nating mga Kristiyano. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:14, no? And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. Pero tanong, totoo nga bang namatay at muling nabuhay si Jesus? Kasi marami sa atin, di ba, blind faith lang. Kasi hindi naglala ng oras para magsaliksik. Which is okay lang din naman, pero mahalaga tong bagay na to para pag dumating yung oras na kailangan nating i-defend yung faith natin, may sasagot tayo. Kaya naman, I encourage you to dig deeper, do some research mula sa mga reliable sources. Pero bibigyan ko kayo ng dalawang undeniable proof of Jesus' resurrection. Una, yung nagpakita siya, He appeared sa more than 500 na katao. Ano na to resurrected Jesus na to yung muli na siyang nabuhay. Nagpakita siya sa more than 500 people. Actually, mababasa niyo po yan sa 1 Corinthians 15 verse 6. Bakit undeniable proof to? Imagine po, ganong kadami yung 500, more than 500 people na nakakita sa resurrected Jesus na. Kasi kung hindi totoo na nag-resurrect si Christ, ano yon? Yung 500 na yon ay nagsisinungaling lang
or baliw sila, they are crazy, or sabay-sabay silang nag-hallucinate. Hallucination lang yung nangyari na yon sa 500 more than 500 people. That is impossible. Pangalawa po, Jesus' missing body was never found. So, ganun kasimple lang. Kasi kung hindi siya nag-resurrect, makikita yung katawan niya. But it was never found. And, may mga secular historian, professed atheists na tutol dito sa Jesus' resurrection. But, nung nag-dive deep sila, they do research, talagang pinaglaanan nila ng oras, they ended up being a Christian because sobrang grabe yung evidence ng resurrection ni Christ. So yun lang muna, mas maganda kasi kayo mismo mag-research. Marami pa kayong makikita at malalaman. Marami kayong matututunan about resurrection of Christ. And yun nga, kung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus, hindi nyo kailangan niyang magbayad ng 12 million, mag-preserve ng katawan, dahil ang walang hanggang buhay ay matatagpuan kay Jesus. Saka wag kayo kung saan nagpupunta, kung ano-ano tinatry nyong gawin para pahabain yung buhay nyo na hindi nyo naman kaya, imposible yan. Diyos lang ang may kaya niyan. No? Buklatin nyo yung Bible nyo. Nandyan lahat ng sagot. At yung kinakatakutan yung kamatayan, Jesus already abolished death. If you put your true faith in Him, you will have eternal life. Sa halagang 12 million pesos, maaari ng buhay ng patay, Alam mo yung song ni Lady Gaga na Shallow? I'm not shallow. I'm not a shallow now. The physical body of death, part of two sentence of kaluluwa o out of the body o katawan lupa o nabubulok and to a grace pray for the spiritual connection to the God spoke and Satan. O kung papayag si Satanas na yung ikaw ang katawan ay babalik sa katawan ng tao, ano bote, nga Christ, babalik ang katawan mo sa tao, mabubuhay ka. Pero yung mga palabas na yan, are almost impossible. Freezing about the fish, about the freezer, all symptom of the freezer and frigidaire na hindi talaga mabubulok. Frozen. Talagang sariwa siya. Pero patay na siya, hindi na mabubuhay. Kalukuhan yung mga palabas ni Abel because rich people is not ready for life, is going to hell.